tanim. Very powerful reminder na ang problema, kung minsan hindi yung sipag mo, kung saan ka, ano yung pinagkakasipagan mo. Minsan ang problema, hindi yung kung ano yung potential, capacity, or ability ng isang tao. Ang problema, nasa maling lugar. So kahit pala anong tanim mo, kahit gaano pala ka-powerful yung seed, kahit gaano ka pala kasipag, gaano ka-inspired na gawin ng isang bagay, if you are in the wrong place, then kahit anong grind, kahit anong hard work ang gawin natin, it will not produce ng fruits na ina-expect natin. Kasi nga, mali yung lugar. Ang prayer ko sa ating lahat ngayon, malagay tayo sa tamang lugar. Sa tamang lugar. Kasi pag nandun ka sa right place, actually, then it will grow. It will grow. And it was a very powerful reminder to us, yung tinuro ni Rolando Garcia, very inspiring. Why? Una, at the age of 31, hindi niya lang sinabi, pero bilyonaryo yung pastor na ito. Because siya ang may-ari ng Big Brew, na mga milk tea. 1,800 branches sa buong Pilipinas. And he is actually divinely connected with us. Dinala niya yung 20 team niya. Alam niyo kung bakit? Para matuto. Very humble guy. So he brought his team sa church. Kaya lang, talagang ang reason nun, para sila nandito, para lang matuto how we do things. Paano natin ginagawa yung church, program, and everything. And then to get an impartation. Pero sabi ko, total, nandito ka na, mag-share ka na, mag-speak ka na. And true enough, they learn a lot actually. But tayo din, we learn a lot. Alam mo, dalawang bagay lang naman ang tao eh. Pwede kang mamili sa options na ito. Either you stop growing or you grow. Pag hindi ka nag-grow, ang tendency, mamamatay talaga. Lahat ng bagay na hindi mag-grow ends up dying. Plants, animals, people, business, everything na hindi nag-grow, talagang ang ending yan, mamamatay. Kaya wala tayong ibang options dapat but to grow. Sabi mo nga sa katabi mo, wala kang choice but to grow. We have to grow in a relationship. We have to grow actually in our spiritual or personal spirituality. And talking about growth, alam niyo, excited ako sa topic na ito. Very practical as usual. Kasi minsan, you cannot spiritualize everything. The most easiest thing for people, yung magkaroon siya ng mga practical things sa pag-uwi niya, alam na alam niya gagawin. Siguro lahat tayo nagpe-pray for a better life. Kaya ka nga natatakot mamatay, magkasakit, kaya ka nag-aaral, nagtatrabaho, gumigising sa umaga, para maging better ang lahat. Ayaw natin may stuck somewhere, natanggapin na lang yung sarili natin na okay na yung ganito. We want to be better. Tama po ba? We want to be better. Sa totoo lang, yung house natin that we live, words that we say, relasyon, kalusugan, kaperahan, lahat yan gusto natin maging better. Sino bang ayaw? Lahat naman gusto. But the problem is, bakit hindi nagiging better? Why we are not becoming a better men and women? Ba't hindi tayo nagiging better husband, better wife, a better parents? Bakit maraming mga tao na they want it so bad, pero hindi yun ang nagiging ending? Alam niyo kung unang-unang kasi hindi naging better? Yung kanyang mind. Kaya pag-usapan natin, better thoughts, better life. Kung gano'n ka-better kang mag-isip, gano'n magiging better ang buhay natin. Ibig sabihin, at the end of this message, ang goal ko, objective ko, is ma-improve yung quality ng thoughts natin para ma-improve yung quality ng life natin. Hindi pa lang muna pera ang ini-improve. Hindi pa lang muna the way you dress ang ini-improve. Hindi pa lang muna yung location, yung bahay. Hindi pa lang muna yung negosyo. Hindi pa lang muna yung lahat ng bagay na nasa labas ang ini-improve natin. Ang unang-una pa lang dapat ini-improve natin yung ating thoughts. Yung thinking natin. Paano natin i-improve yung thoughts natin? Akala ko yung perfect peace, makukuha sa perfect place. Akala ko ang perfect peace, makukuha sa perfect situation. Pagka walang sakit, pagka maganda takbo ng negosyo, kapag okay naman ang lahat, wala nang mababas, walang sakit ng ulo, walang mga pasaway, then you have perfect peace. Pero alam niyo, sabi ng salita ng Panginoon, in-inspire si Prophet Isaiah para isulat ito, 26 verse 3, sabi niya, you will keep in perfect peace, sino daw? Those whose mind are fixed or steadfast because they trust in you.
Ang tao daw na nagkakaroon ng peace of mind, yung mga tao na nakafix sila, na ang sinasabi ng heart nila, basta whatever happen, kahit anong mangyari, I will put my trust in God. Kahit anong mangyari, I will put my trust in God. Hindi ako papayag na mawala yung tiwala ko kay God. Kasi maraming taong tiwala nasa negosyo, nasa kamag-anak, nasa lakas niya, nasa pinag-aralan niya, nasa doon mga taong mga pwedeng mag-supply ng needs. Kaya pag biglang nawala yun, nawala yung kamag-anak, nawala yung pera, natanggal sa trabaho, nawala ng lakas, nawala ng source, nawala ng connection, nawala ng backer, nawala ng talino, nakalimutan ng lahat, then suddenly, windang na yung buhay. And they want to give up easily. Kaya pala sabi niya, those whose mind are fixed or steadfast, they have peace. Meron silang peace sa mind, meron pang peace sa puso. Sa Hebrew, yung salitang peace, ibig sabihin shalom. Alam niyo ibig sabihin ng shalom? Nothing missing, nothing broken. Ang ibig sabihin daw ng shalom, walang kulang, walang bawas. Ibig sabihin, package deal, kumpleto. May peace ka sa health, may peace ka sa relationship, may peace ka sa future, may peace ka sa present, may peace ka sa past. Yun daw yung shalom, package deal. Hindi yung okay ka ngayon pero hindi mo alam bukas. Ang shalom daw, okay ka ngayon pero alam mo bukas magiging okay ka rin. Tapos yung past mo, bagamat hindi naging okay, dahil meron kang shalom, alam mo na, I'm gonna be fine. Sabihin nyo nga, I will be fine. Nagsulat si Paul ng very powerful verse. I think kung meron kayo i-memorize na verse, ito yung i-memorize nyo. Bukod sa John 3:16. Yung Romans 12:2. Sabi dito, do not conform. Saan daw? Sa pattern ng mundong ito. Pero magbago pa, no? By the renewing of your mind. So ang transformation nangyayari pag nababago yung isip, hindi pag nababago yung trabaho. Yung iba, gusto magbago yung buhay, magbabago ng trabaho. Yung iba, gusto magbago ng buhay, magbabago ng lugar. Kailangan makaalis tayo dito, kailangan makapag-abroad tayo, kailangan makalipat tayo. Alam niyo, kung hindi magbabago yung isip, kahit saan ka lumipat na pwesto, location, or sitwasyon, iikot lang uli yung buhay. Mas-stress ka uli. Madidepress ka uli, mababago uli yun, then babalik ka naman sa dati. Kaya si Lord sinasabi niya, pag magta-transform tayo, pag magbabago tayo, ang pinababago, renewing of your mind. Then, pag nabago na lang isip, you will be able to test and approve ano yung God's will na good, pleasing, and perfect. So may ginagawa pala tayo, maaring good things lang, pero hindi accepted. Pero pag ang nagawa mo, bukod sa good accepted, baka perfect will pa, nangyayari lang yun pag yung mind mo nabago. Through the Word of God. So ito yung parang kabuuan ng sasabihin ko. What you think determines how you live. Ganun kayo powerful yun. So ibig sabihin, change your thoughts, and then your life will be changed. Pero yung renewing ng mind, hindi yan one-time thing. Pastor, nagbago na po yung isip ko. No, it's not a one-time thing. Tuloy-tuloy yan actually, hindi siya one-time decision. It's a daily discipline. Sabihin nyo nga, daily discipline. Kasi di ba, pagkagising mo sa umaga, may kasabihan nga, it seems like I woke up on the wrong side of the bed. Yung parang ang sama ng gising mo, hindi mo naman sinadya yun. Parang something happens in the night na ang daming mga thoughts na dumaan, mga kaisipang pumasok na pagfokusan mo, and then all of these nightmares, all of these dreams, all of these confusions, problem, fear ng buong maghapon, tapos nandun sa isip mo, kaya paggising ng umaga, minsan parang hindi ka naman nag-construction worker, pero parang pagod na pagod ka. Ang pagod sa iyong isip. God doesn't just want to change our behavior. Believe me, pwedeng pekihin yung ugali. Naniniwala ba kayo doon? Na may mga tao tatawa-tawa sa'yo pero gusto kang sasakalin sa mukha? Pero tawa-tawa yan, pero galit na sa'yo. Why? Because you can fake behavior. Ayaw ni Lord nun. Ang gusto niya, transformation through our thinking, kaya nababago yung puso. Kaya si Lord na-realize ko, ang pinupuntirya, hindi yung itsura mo. Ang pinupuntirya niya, hindi yung the way you dress. Hindi yung the way you look. Kaya pag may nakita kayong mga taong may tato, huwag ka agad kayong judgmental. Lalo pag pastor yung may tato. Huwag ka agad kayong mag-iisip ng mga ano na, hindi ba mabait yan, ganito yan, ganito. Why? Minsan wala sa itsura yan. Kaya sa Lord ang pinupuntirya niya, alam niyo kung ano yung thinking ng tao. Kasi yun yung nag-judge eh. Yung kasi yung nagmamahal eh. Yung kasi yung nag-iintindi. Siya yung actually magbibigay ng totoong siya kapag ka yung isip niya parehas kayo.
Kaya alam nyo, mahirap hanapin sa mundo, hindi yung kamukha mo. Ang katabi mo lang, baka kamukha mo eh. Ang mahirap, alam nyo ano, kautak mo. Ang mahirap hanapin yung like-minded people. Yung parehas kayo mag-isip, pagka nakatagpo ka ng mga taong parehas kayo mag-isip, mag-i-enjoy ka kasama siya. Pero pagka ang kasama mo, lagi kayong kontra, lagi kayong magtatalo. Tama ba? Kaya magandang hanapin nyo, like-minded people. Follow the kindred spirit. Yung magkakaparehas kayo ng attitude ng spirit, pagka halimbawang like-minded kayo mag-isip, ito yung magiging ending ng message. You cannot live a positive life with a negative mind. Halimbawa, gusto mong maging maganda yung buhay, kaya lang negative kang mag-isip. Iba sa inyo, hindi megastar, negastar. Laging negative mag-isip. Konting kibot, magdududa. Yung bang TH ka, sabihin mo TH, tamang hinala. Kung di ka magdududa, maghihinala ka. Laging laman ng isip mo, puro negative. Kaya tuloy, yung ugali mo, negative. And then sa ending ng message, faith begins where fear ends. And it all starts in the mind. O yan ang magiging ending ng mensahe natin. Magre-rise up yung faith mo kay Christ kapag natapos yung fear mo. Kaya lang matatapos yung fear at saan matatapos yun? Hindi sa emotions. Matatapos ang fear actually sa isip natin. Hindi sa ibang taong sasabihin ng salita nila, hindi sa mangyayari sa mga sitwasyon, kondisyon natin, but it all starts in the mind. So number 1, your thoughts shape your life. Sa totoo lang, yung inyong mga isip, yan ang naghuhubog, naghuhugis, anong klaseng relasyon. Sa totoo lang, pati nga yung mga katawan nyo ngayon, kung bakit mga chubby-chubby kayo, mataba-taba kayo, nasa thoughts nyo eh. At kung bakit payat-payat, sexy-sexy, nasa thoughts nyo. Even your body can be shaped by your thoughts. Kaya may mga tao obsessed sa discipline sa kanilang mga exercise, gustong mag-gym, iba talaga nila kumakain eh. Why? Kasi thoughts niya yun eh. Kaya yung thoughts niya, sineshape niya, pati yung body niya. Alam niyo ba, pati yung kung paano yung tatratuhin ng ibang tao, at kung paano nyo sila pagtitiwalaan, ang mag-shape niya yung thoughts mo. Kasi depende kung anong nasa isip mo sa kanya. Kapag ang nasa isip mo sa lalaking yan, o sa babaeng yan, ay mapagkakatiwalaan, ibibigay mo sa sarili mo eh. Pero pagka halimbawa, duda ka, hindi mo naman talaga ibibigay eh. Why? Because your thoughts shape everything. Kaya pala sabi ng isang matalinong tao, si Solomon, Proverbs 23:7, for as he thinks in his heart, sabi diyan, so is he. Tingnan nyo, may mga taong gwapo pero ang tingin sa sarili niya, hindi, kaya torpe. Pero may mga tao naman, di mga kagwapuhan, pero ang tingin sa sarili niya, gwapo, daming playboy. Why? Kasi kaya niya dalhin yung sarili niya eh. Hindi naman gwapo, pero ang tingin sa sarili niya, gwapo siya. Why? Thoughts. Sabay-sabay tayo, sabihin nyo ng 3 beses. Mindset. Ready, go! Mindset. It's very important. Alam niyo kung ano yung magpapasaya sa atin araw-araw, sa totoo lang yung mindset. Why? Sabi ni Joyce Meyer, you cannot have a positive life and a negative mind. Yung pagsasabay nyo, positive yung life mo, pero negative yung mind mo, hindi yun kailanman mangyayari. Pag negative kang mag-isip, expect this, negative ang buhay mo. Ang sarap na ng kinakain mo, pero di ka na satisfy kasi negative yung isip mo. Ang ganda-ganda na ng lugar kung saan ka nakatira, ang ganda-ganda na ng bahay mo, pero dahil negative yung mind mo, yung salita mo, puro complain. Ang laki na ng sweldo mo, pero negative kasi yung utak mo, hindi ka talaga nagiging grateful. What do you think affects how you feel? Tapos, what you feel affects what you do. Ibig sabihin, di ba naisip mo, naramdaman mo, yung naramdaman mo, gagawin mo. So para mapigil yung gagawin mo, ayusin mo yung iniisip mo. Kaya mo kasi naramdaman, di ba naisip nyo ba ito dati? Naranasan nyo na ba? Baka kailan lang, yung mag-isa ka lang, nakaupo, tapos biglang may tumugtog na music.
and then nakarelate ka dun sa music, naalala mo yung jowa mo, yung nagbigay ng sakit sa'yo, biglang nalungkot ka na. Kanina okay naman. Ang saya-saya mo kanina, narinig mo yung music, naapektuhan ka. Meron nga ako ganito eh. Naglakad yung mag-asawa sa mall, sa department store. Paglakad ng department store, maya-maya, yung babae wala na sa mood. Tinatanong ng lalaki, bakit ba parang may nangyari? Ba't nabago? May nasabi ba ako? May nagawa ba ako? Wala. Galit ka ba? Hindi. Ayaw kumibo. Hindi mo pinapahula. Hindi ka naman si Manang Bola. Ayaw sabihin nararamdaman. Alam mo, maya-maya, nung nasa bahay na sila, sabi ng babae, nung dumaan kasi tayo sa department store, dumaan tayo sa tindahan ng pabango, naamoy ko yung perfume. Yan yung amoy ng babae nung mahuli kita. Kailan pa yun? 20 years! Kaya lang biglang nung maamoy niya, nag-registered sa brain niya, naisip niya uli, and then it affects her feelings. Ganun ka-powerful yung thoughts. Na pag naiisip mo, mararamdaman mo, mamaya gagawin mo na. Kaya, think what you are thinking about. Pag-isipan nyo kung ano yung iniisip mo. Hindi yung pag naisip mo, gagawin mo. Gusto nyo ba pag naisip nyo, gagawin nyo kagad? Wag. Kasi kung hindi, malulugi ka sa buhay. Matatalo ka sa buhay. So don't just do what you think. Think what you're thinking about. It's very important. Kasi negative thoughts can lead you to worry, fear, and bitterness, tsaka insecurity. Pagka kayo negative mag-isip, nagiging matatakutin ka, magagalitin ka, lagi kang bitter. May nag-gets ako kanina sa tinuro ni Rolando eh. Sabi ni Rolando kanina, pag nagagalit ka sa isang tao, alam mo ginagawa mo, nagtatanim ka ng sama ng loob kanino? Sa sarili mo. Pag ba yung masama ng loob, kanino yung tinatanim? Sa sarili nyo, di ba? May point ka naman, sa dami-dami ng tinatanim, sama ng loob pa. Ba't yun itatanim mo? Ang maganda sana, pag masama ang loob mo, sa kanya mapunta para siya ang may stress eh. Eh, hindi ikaw ang nai-stress eh. Kasi nga sa'yo mo tinatanim eh. At may kinalaman doon yung thoughts mo. Kaya let me tell you, be kind to yourself, set yourself free from any bitterness. Palayain natin sarili natin from bitterness, from doubts, from insecurities, from fear. Gamit yung mga thoughts na binibigay sa ating mabubuti ng Panginoon. Yung positive, godly thoughts will lead to what? Peace, purpose, clarity. Alam mo sino masarap kausap? Yung laging positive mag-isip. Wala nang pera, pag siya nakausap mo, okay lang, sinasanay lang tayo ni Lord. Kaya ba sa inyo, sanay na walang pera. Minsan may mga makakausap kang positive na tao, ang sarap kausap eh. Bumagsak sa exam, di ba? Pag siya nakausap mo, okay lang yan, baka gusto ni Lord, mag-spend ka ng time sa teacher mo. Lahat binibigyan ng magandang reason, lahat iniisipan ng magandang dahilan, kasi nga positive yung thoughts niya. Nagiging klaro ba? If you thinking constantly that you are not enough, alam mo ang ending, hindi ka talaga enough. Pag inisip mo lagi sa sarili mo, kulang ako. Lalo, alam mo, may mga tao, di ba? Yung pagod ka na nga sa trabaho, tapos eto yung asawa mo, negative, dadaling sa ano, Joe, pagod ka na ba? Ano sagot? Tama yan. Alam kong pagod ka na, kaya lang alam nyo kung ano nangyari. Biglang another thoughts ang ibinato sa'yo. Nilagyan ka na ng thoughts sa ano? Pagod ka na ba? Alam, pagod na nga. Sinabihan mo pang gano'n, di ba? Kaya yung mga taong pangit na, parang pangit ka ba? Huwag mo nang gano'n eh. Alam nyo na yun eh. Pero you know what happened? Negative plus your negative. Grabe, burden talaga yung dating sa tao. Eventually, you will leave what you think and you will think every time na sinasabi mo, you leave it. Yung iniisip mo, tapos sinasabi mo, next time, binubuhay mo na kahit hindi ikaw yun. Sa totoo lang, many people right now living in a person that they are not.
Maraming tao na nabubuhay sa tao, hindi naman siya, hindi mo naman siya, alam mo sa sarili mo, hindi mo na kaya, pero kaya mo naman eh. Ang alam mo sa sarili mo, talaga lang mahihain ka, pero hindi naman talaga. Ang alam mo sa sarili mo, talagang walang mangyayari, hindi mo na itutuloy ito. Eh kasi nga, yun na nasa isip mo. Pero those who will think that I can do all things through Christ, naku, ang daming nagagawa. Pag nag-isip siya na, kakayanin ito, kasama natin si Lord. Kakayanin ito, may kasama tayong family. Kakayanin natin ito. Alam niyo yung mga tao na yun, doon yung maraming nagagawa sa totoo lang. So anong gagawin? Kung yung thoughts are shaping our lives, here's number 2. You have to identify the lies you believe. Tingnan niyo yung mabuti. What are those lies that you believe? Ano yung mga bagay na pinaniwalaan yung hindi naman totoo sa buhay niyo? Ang unang-unang ko pinaniwalaan dati, mahirap kami. Tinanggap ko na yun eh. Until nabago yung isip ko. Oo nga pala, God is so gracious, He is so rich, became poor. Through His poverty, I became rich. Nagbago. Alam niyo yung mga tao na ang isip niya mahirap sila, kahit may pera yan, kuripot. Pero yung mga taong wala namang pera, pero ang tingin niya sa sarili niya, magaang-gaang ang buhay, mayaman yan, galante. Sa totoo lang, yung mga kilala niyong makunat, unang makunat yan sa isip. Pag yan nabinuksan ng mga bungo niya, yung utak niya malagkit. Malagkit yung mga utak niya. Kasi nga makunat eh. Nakakain ba lang yung belekoy? Yung belekoy, pag tinusok mo ang haba, bago makain yun. Sabi mo sa katabi, huwag kang belekoy. You have to identify. From now on, hanapin nyo, isipin nyo, ano yung mga lies na pinaniwalaan ko? What are those lies? O may nagsabi na ba sa inyo na ganito? Sakitin talaga tayo. Yung anak ko, sakitin talaga yung anak ko eh. Kaya yung anak ko lagi nagkakasakit kasi nga iniisip mo na sakitin talaga siya. May nagsabi na ba sa inyo, lahi niyo talaga yung mataas ng sugar? Hindi, lahi po talaga namin yung mahina ang mga baga. Kaya nung buong lahi nyo ang kanyo, pinagmalaki mo pa talaga mahina ang baga nyo. Nasa isip nyo yun eh. It's in your mind, it's on your mind actually. Kaya lang ina-accept natin na yung lahi natin, mahina ang mga baga, sakitin, mataas ang mga sugar. Meron pa, pastor, kami high blood din eh. Eh di pagmalaki mo pa. Na high blood din kayo na. Kayo na matatakas sa mga dugo. Saan galing lahat yun? From the lies you believe. Hindi ka naman talaga nung pinanganak ka ba, high blood na? Hindi naman eh. Hindi ka talaga yun. Hindi talaga kayo yung mahirap. Hindi talaga kayo yung sakitin. Hindi talaga kayo yung walang kwenta, hindi kaya, mahina, palpak. No, that's not you. Kaya lang, unti-unti, those were the lies we collected. Those were the lies we believe. Kaya tuloy na nangyari, ayan na. Alam niyo, sabi ni Craig Rochelle, your life is always moving, saan daw? In the direction of your strongest thoughts. O, pakinggan niyo ito. Tingnan niyo ito. Saan masyadong yung isip mo nakafocus? Doon papunta yung direction ng buhay mo. Pag ang focus ng buhay mo, palaging pera, 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 pera. Alam mo, laging nasa isip mo, pera. Kaya mukha kang? Kayo may sabi na na, ang sasabihin ko sana mukha kayong artista. Pera sinabi nyo eh. Kasi yun nasa isip eh. Pag lagi nasa isip mo, kailangan. Kaya sa religion, ganyan eh. Ang lagi nasa isip, kailangan eh. Kaya kailangan magsimba, kailangan basahin ito, kailangan magrosaryo, kailangan magpenitensya, kailangan... Lahat ganun para mabless. Yung kasi yung thoughts eh. Kaya kung nasa doon yung strongest thoughts natin, that is where the directions of our lives. Doon papunta. Kaya pag yung thoughts nyo, alam nyo ko ano, una, may suggestion ako sa inyo. Will you please, medyo bawas-bawasan nyo yung pagtingin sa sarili nyo? You know why? You are always thinking of yourself. Alam niyo bakit maraming tao ang takot? Iisipin ko ano iisipin ng iba. Alam niyo kung sino maraming madalas narag? Yung mga tao na lagi natatakot na baka itong iniisip nila sa kanya. Di ba may mga tao takot na takot bumagsak sa exam? Why? Eh kasi hindi ko alam kung bakit yun ang iniisip niya.
Kasi baka ito maisipin sa akin, ito mangyari sa akin, ito kaya tuloy yung kanyang nararamdaman, yung kanyang thoughts, papunta doon, yung schedule niya, yung life niya, emotions niya, papunta kasi nga, yun yung strongest thoughts niya. Doon papunta palagi. May mga thoughts naman ang tao, ang isip niya, lagi na lang siya ang tama. Kaya lagi makikipagtalo yan. Kahit tama na yung sinasabi mo, makikipagdebate sa'yo yan. Why? Kasi yun ang thoughts niya eh. Sa sarili niya palagi eh. Kaya alam niyo ang religion, he will always find yourself thinking of yourself, not other people. Kaya palagi pansinin ninyo, yung iba hindi nagtataas ng kamay pag nag-worship. Kasi iniisip niya, baka ano isipin sa akin pag nagtaas ako ng kamay. Iniisip niya ibang tao. Pero may announcement ako sa inyo, hindi nila kayo iniisip. Pag nagtataas kayo ng kamay, marami na silang iniisip, dadagdag ka pa ba? Hindi ka nila iniisip. Kaya alam iba, assuming. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang assuming. Assuming na baka nakatingin yung iba sa kanya pag nagtataas siya ng kamay. Assuming na baka mamaya pagka kumakanta siya, pinapakinggan siya ng katabi niya. Siguro, iniisip ng katabi niya, sintunado ka. Habang kumakanta. Pero totoo hindi ho. Kaya bawas-bawasan ninyo na yung strongest thoughts nyo going directly to yourself. Kailangan ibalik nyo saan? Sa harap ninyo. Parang ganito. Sa akin ho, nalagyan kasi ako ng thoughts na ang church ganito. Ganito ang church. May worship, may stage, may microphone, may speaker, until nagbago yung thoughts ko. Alam niyo kung kailan? Nilagyan ako ng thoughts ni Lord. Na ang church, yung nasa bahay lang kayo, 2, 3, 4, 5, 7, kung ilan na lang nandun, church na yun eh. Sabi ni Lord, 2 or 3 gathered together in my name, I am in their midst. Actually, nandito nga yung church natin sa ano eh. Dati ang New Life, dati kung di nasa ilalim ng tulay, nasa ibabaw ng bundok, ng basura. Kung saan may mga places, dun kasi gusto natin eh. Pero i-extend tayo ni Lord. Ngayon, alam nyo, meron na tayong New Life. Saan? Sa Tokyo. Dito nga yung leader natin eh. Si JR. At saka anak niya, si Hitomi, at saka si Akira. They are from New Life Tokyo. Kayo naman kayo. They are from New Life Tokyo. Guys, si JR, yung bahay nila, nagbukang ampunan doon. Ang liit-liit na bahay, pero because of a big heart, yung small house naging mas malaki pa sa Malacanang. Kasi lahat ng mga OFW, ng mga sugatan, mga tao na walang matirhan, mga kabataan na nalito, pagod, nandun. Sa kanila, tinitake care nitong si JR. Kaya hindi mo talaga kailangan ng title, position para maging pastor eh. Ang kailangan mo lang, puso! And this family, what been doing there in Japan. Si Akira yung tutugtog ng gitara, parang planet shaker, pero mag-isa lang siya. And then these 3 guys are really doing something great doon sa ating church sa Japan. It's a house church, but it's powerful. Amen? One more time, kasi aalis na ito maya-maya. Palakpakan naman natin si Lord sa buhay ng tatlong ito. Panig nga kayong tatlo, Je? Si Tommy. Nasabi ko pa sa inyo, nasasayaw kayo? Ay, hindi. O, pagpe-pray ko na lang kayo, di kayo sabi. Come up here on stage. Tapos natin kamay natin sa tatlong ito. Come on. Let's pray for them. They will go to MOA right now. May concert kasi ang Planet Shaker. They will attend the worship concert. But before they go, let us pray for them. Lord, thank you po for the anointing that's been working, Lord, to this family. Father, bless them in a way kung saan, Panginoon, alisin mo lahat yung limitations. Alisin mo lahat yung mga expectations nila that on their own strength, mangyayari ang lahat. But you put, Lord Jesus, right now, the demonstrations of your power, that even, Father God, nandun sila, having no idea what to do, where to do it, how to do it, but your wisdom, your knowledge, and your understanding will sustain through your grace, Panginoon, ang tatlong ito. That no matter what they will face, pagdating sa church natin doon, they will only do what they have to do, which is to love more people. And so bless them, Lord. Hindi sila magkakasakit, yung kanilang flight pabalik, yung kanilang mga travel by land, by air, lahat protected, Lord. Protected. So Father, we bless them, we honor them, and we send them back to Japan, Lord God, with this anointing of love upon them, Lord. Bless them mightily. Spirit,
soul, and body. In Jesus' name. Amen. Amen. So John 8:44, look at this. Sabi ni Jesus, kausap niya yung mga religious people. Sabi ni Lord ni Jesus doon sa mga religious people, the devil has always hated the truth. Why? For he is a liar and the father of lies. Sabi niya, sa umpisa pa lang daw, ang devil daw, hate na hate niya yung truth. Kaya sabi ni Lord, I am the way, the truth. So what the devil hates actually is Jesus. And who is talking about? Religious people. Kaya mapapansin nyo, kapag ang isang preacher, ang tinataas niya si Jesus, tinataas niya yung truth. Pero kapag halimbawa hindi natataas si Jesus, hindi na yung truth. Hindi na siya truth. Alam na natin kaagad, ba tinataas dito? Man's work, organized religion, systematic belief, na pinasa-pasa through traditions. Pero pag kasi natataas si Jesus, alam niya, nagpapagaang ito eh. Why? Ang enemy kasi, always love to plant things sa buhay natin. Alam niyo kung ano pinaplant niya? Tulad ng mga ganitong salita, you'll never change. Di ka na talaga magbabago. Minsan may thoughts kayo, biglang mag-isa ka lang, alam mo, maisip mo minsan, you are alone. Minsan maisip mo, I'm alone. Walang nagmamahal, walang nakakaintindi, walang nakakaunawa. Guess what? Tingin kayo dito. Those people who don't want to open their feelings, kasi ang nasa thoughts niya, she is alone. Yung mga taong ayaw mag-open up, laging iniisip niya, mag-isa lang siya. Sinasabi niya sa sarili niya, sanay na akong mag-isa. Dahil sanay na lang siya mag-isa, hindi siya nag-open, lagi na lang ganun. At kinikim-kim niya lahat yung sa sarili niya. That she's alone. That no one believes her, no one understands her. Kaya ikaw tuloy, kung meron pang FAMAS, nakakuha ka na ng award eh. Kasi lagi ka, piling mo, lagi ka na lang mag-isa, pero that's not true. Negative lies yun. Maraming tao pang magmamahal sa'yo. Maraming naniniwala, maraming chances. Maraming availability pa sa'yo. Ang Lord at ang buhay na ito. Ito masaklat na inisip ng iba. Una, you'll never change, you're alone, ito matindi. God doesn't care. Wala namang may pakialam eh. Minsan ganun inisip ng marami, God doesn't care. Nobody cares. Kahit naman mag-open up ako, kahit naman sabihin ko, wala namang makakaintindi, wala namang nagmamalasakit eh. Pag uwi nyo mamaya, o kahit ngayon, isipin nyo ito. What lies have you believed about yourself, your future, and your God? Ano yung mga bagay na pinaniwalaan nyo sa sarili nyo, sa future nyo, at kay Lord? Anong tingin nyo kay Lord? Anong tingin nyo sa future nyo? Anong tingin nyo sa nangyari sa inyo nung nakaraan? Malaki ang kinalaman kung paano mo tatanawin yung past mo, past business, past relationship, past success, past failures, lahat ng mga pagkakamali nyo o tagumpay nyo nung nakaraan, malaki kinalaman niya yun sa magiging bukas mo. Paano mo siya haharapin? Kapag ang tingin mo, puro palpak, failure yung nangyari from the past, hindi ka natuto, alam mo, ending mo uli, repeated the history. Kaya ngayon parang baguhin mo na. I-ready mo na, sabihin mo na kagad sa sarili mo, from now on, hindi na ganun ang magiging isip ko. Okay na ako ngayon, happy na ako ngayon, successful na ako ngayon, healthy na ako ngayon, I am better than before. Kaya pag tinatanong kayo, kumusta kayo, sagot nyo lagi, mabuti kaysa dati. Kumusta kayo? Dapat mas mabuti kayo kaysa kahapon. Para you're getting better and better and better. Anong gagawin sa thoughts? Una, i-remind yung sarili nyo na hinuhubog na nito yung sarili mong buhay. Pangalawa, i-identify mo na what are those lies na pinaniwalaan mo. Pangatlo, i-replace mo yung lies ng God's truth. Lahat ng mga narinig yung lies from the enemy. Mahina ka, mahirap ka, pangit ka, disqualified ka, failure ka, palpak ka, mababa ka, wala kang kwenta. All of these negative words been spoken to yourself. Palitan nyo ng God's truth. Totoo ba yung pastor? Alam nyo, may isang quotation statement ni Henry Ford. Sabi niya, ang ganda nung sabi niya, look, whether you think you can or you cannot, you're right. Nag-isip kayo na kaya nyo, pero pag nag-isip kayo hindi nyo kaya, parehas kayong tama. Parehas tama yun kasi, yun ang nasa isip mo eh. Kaya pag naiisip nyo, na hindi kayo karapat-dapat, tama ka. Yun naisip mo eh.
Pero pag naisip mo na dapat ka na i-bless ni Lord, tama ka din. Pag naisip nyo ngayon, na wala kayong kwenta, walang kwenta ang buhay nyo ngayon, tama ka. Kahit sino pa mag-preach dito, yun ang nasa isip mo eh. Pero pag inisip nyo ngayon, ang halaga pala ng buhay ko, tama ka. Pag inisip nyo, yung inyong mga mahal sa buhay, asawa nyo, anak nyo, pag ang isip nyo sa kanila, pabigat sa iyo, ang hirap kasama, ang hirap pakisamahan, tama ka. You don't need to be convinced. Tama ka na. Pero, pag ang inisip mo, yung mahal mo sa buhay, blessing sa iyo, nagpapagaan sa iyo, nagpapasaya sa iyo, nagpapaganda ng araw mo, tama ka. Saan nakadepende? Sa isip mo. Diyan ang nakadepende sa lahat sa iniisip mo. Kaya alam mo, sabi ni Paul, dati nung unang-una kong mga paniniwala, alam niyo kung nasa isip ko, hanapin lahat ng mga demonyo. I-bind. Because whatever we bind here on earth, it will be loose in heaven. Whatever we loose on earth, it will be loose in heaven. So nasa isip ko ngayon, hanapin itong mga demonyo ito, pagbabound sila. Alam mo si Apostle Paul, who wrote that 1/3 of the New Testament, kung ano ang dapat i-bind. Hindi naman mga demonyo. Ang dapat binabind natin, kinakaptives natin, thoughts. Basahin niyo. 2 Corinthians 10:5. Pag binasa niyo ng buo yan, ang nakalagay dyan, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty to pull down all strongholds that exalted itself against the knowledge of God. We take captive every thought to make it obedient to Christ. Ang ginagawa daw niya, meron daw tayong sandata, pero hindi makalaman. Ang weapons daw natin, hindi karnal, hindi pang mundo. It is what kind of weapon? Powerful daw na magbagsak ng mga strongholds. Ano yung strongholds? Yung demons ba? Hindi, yung thoughts mo. Yung mga thoughts. Sabi niya, we take captive every thought para mag-obey kay Christ. So alam niyo, sa totoo lang, kung minsan 2 tao lang naman dinadamay niyo, 2 person. Kung minsan ang Diyos, kung minsan ang demonyo. Pag nagkakasakit kayo, ang Lord sinusubok ako. Yung iba naman, pag nagkakasakit, ang demonyo talaga. Parehas si Lord at yung demonyo, nye. Sinasabi sa atin, nadamay na naman ako. Sabi ng demonyo, nadamay siya. Ang Diyos din, nadadamay siya. Pero ang totoo, nandiyan lang sa dalawang pagitan ng tenga mo, yung utak mo. So, ang inaaresto natin, sa totoo lang, yung thoughts natin. O mag-isip kayo, kaninong tao kayo banas na banas? Kaninong tao kayo inis na inis pag nakikita mo pa lang? Meron ba kayong ganung tao? Pag may ganun kayong tao, unang-una, masama kang tao. Wala namang ginagawa sa'yo, nakikita mo lang, banas na banas ka, inis na inis ka. Kung meron ho kayong mga ganung tao, alam niyo kung anong gagawin? Nakakulong sila. Ang problema, saan sila nakakulong? Sa utak mo. Ginawa mong preso yung isip mo ng mga taong di nagbabayad ng upa sa'yo. Dapat paalisin mo yan. Set yourself free. Paalisin natin yung mga nasa isip natin na yan. Renewing the mind means replacing the lies with truth. Paano magbago ng isip? Lahat ng lie, palitan mo ng truth. I cannot, palitan mo ng I can do all things through Christ. I am poor, palitan mo ng I am rich. I am weak, palitan mo ng I am strong. Amen. I am not good looking, I'm ugly, palitan mo ng I am handsome. Amen. Lahat nga ng lalaki, sabihin nyo nga, I am handsome. Hindi, iba naman, handsome ng mukha ang dating kaagad sa isip eh. Kaya hindi mo masabi. Alam mo, if you cannot say it, kasi nga hindi yun ang nasa isip mo. Kaya ngayon pa lang, lahat kayo, isipin nyo na ka ngayon, I am healthy. Sabi ko, isipin, sinabi nyo naman. Isipin nyo, I am healthy. Sabihin nyo nga, I am healthy. O yan, sabihin nyo na. Pero bago yung sabihin, isipin nyo na muna, Lord, healthy ako. Alam niyo kung sino yung mataas, alam niyo ba kung ano yung pinakamalaking cost ng cancer? Hindi naman food. They realize,
Although ang pagkain ng cancer, sugar. Para siya, pero bago pa siya kumain ng sugar, merong mga trigger points ang cancer. Alam niyo kung ano? Stress. Stress. Saan galing yung stress? Kakaisip. Lahat na lang pinag-iisipan. Yung bigas iniisip kung magkano yung presyo ngayon nito. Gasolina, wala naman siyang kotse, pero kung makaisip ng presyo ng gasolina, gano'n na lang. Apektado ka sa ekonomiya. Parang naman nagbabayad ka ng tax, hindi naman. Pero lahat yan kasi pinapasok sa isip natin. Pag merong thoughts that I am a failure, lagay nyo ng thoughts, no, I am more than conqueror through Christ Jesus. Pag merong lies that I am alone, lagyan mo ng thoughts ng truth, God is with me whenever I go. Wherever I go, kahit saan ako pumunta, kasama ko si Lord. Amen? Para kahit na kaninong tao ka, para kahit na kaninong bahay ka, para kahit na saang trabaho ka, alam mong kasama mo si Lord, kaya hindi ka matatalo. Number 4. Malapit na tayo matapos. Ano to yun? 1 to 35 ito. Number 4 na tayo. Hindi, matatapos na tayo. 1 to 5 lang to. Number 4. Feed your mind with godly thoughts. Feed your mind. Paano yun, pastor? Paano yun? Paano gagawin yun? Eh, syempre, magsasalita ka. Subukan nyo ito, ha. Kaya nyo bang magbilang sa isip lang? Kaya? O, subukan natin sa isip lang. 1 to 20. Ready, go! Ulitin ko po ang instruction. Daring pakikuha kay Armalite ko. Tingnan kayo dito. Ang sabi ko, isip lang, magbibilang lang kayo sa isip. Huwag malakas. Sa isip nga lang eh. O, bilang kayo sa isip. Hindi bubuka bibig, ibig sabihin nun. 1 to 20. Ready? Go. Oo, teka. Ulitin natin. Bibilang uli kayo. 1, 2, 3, 4. Pero sa isip lang. Pero, dapat nakatingin kayo kay PH. Pag ganito ako, sabihin nyo, pogi. Again, ready? Ready, ha? Ready? Okay, 1 to 20, sa isip lang. Ready, go! Ano nangyari sa pagbibilang nyo? Ano nangyari sa pagbibilang? Naputol. Kasi hindi po pwede yung thoughts mo nag-iisip habang yung words mo nagsasalita. Anong gagawin pagka halimbawa mag-isa ka, isip ka ng isip, magsalita kang mag-isa? Ano na? Totoo nga. Halimbawa, di ba, nag-iisip ka, nag-aalala ka, ganito sasabihin mo ngayon. Kasi nga, di ba, feed your mind with godly thoughts. Hindi pwede kasing thoughts against thoughts eh. Hindi mo siya mapaglalabanan eh. Pag nag-iisip na kayo nung natatakot kayo, nag-aalala kayo, naiinis kayo, nabubuisit kayo, magsalita na yung bibig mo, okay lang ako, Lord. Panginoon, salamat po nandyan ka. Basta I will be fine. Magiging okay ako ngayon. Basta I will be happy. Okay ako ngayon. Healthy ako. Magsalita ka, yung thoughts mo, hihinto. Hihinto. Pero pag hindi kayo kumikibo, nagpatugtog ka pa, no, I can't forget this evening, oh, your face is you living. Di ka na nagsasalita, nagpapatugtog ka pa, patay. Tepo ka. Kaya kailangan magsalita. Speak, say something. Pag nag-iisip na yung thoughts mo, kung ano-ano yung tumatakbo dyan, kumuha ka na ng Bible. Gawin mo na, kunin mo na kagad. Tapos biglang He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge, my strength, and my fortress, in whom I shall put my trust. Magsalita kang ganun. Ano yung mangyayari sa utak mo? Titigil. Titigil siya. Kaya iba, maraming na stress, naging anxious, nagpalpitate yung puso, naging depressions, nagkaroon ng mga bipolar disease, nagkaroon ng mga schizophrenia, nagkaroon ng kung ano-anong mga mental illness. Alam niyo kung bakit? Because they allowed their mind to kill them. Pinayagan niya, isip niya na ganun eh.
Magsalita ka kasi. Gamitin mo yung bibig mo. Kung magpe-play ka ng music, worship, para wala kang mapapakanta ka talaga. Mag-play ka ng music. Lalabas yung bibig mo. Kaya pag masama ang loob nyo, ano yung gagawin nyo una? Huwag nyo i-play up sa mind mo. Magsalita ka. Sige na, magiging okay din ako, magiging okay din ako. Alam nyo, ginagawa ito ng mga king before. Merong tinatawag na principles ng Stoic. Ang ginagawa actually ng mga Stoics, pagka nagkakaroon sila, nagsasalita sila eh. Nagsasalita sila, isang si emperor, one of the Roman emperor, ang ginagawa niya, kinoquote niya yung alphabet. Nagwo-work, hindi pa word of God yung kinoquote. Nagsasalita lang siya. May mga ways sa psychologists eh. Actually, iba, hindi nagsasalita, ang ginagawa, bumibili ng mga maraming pinggan, pinagbababato lang sa mukha ng asawa. Hindi sa pader, ganun lang yung mga para lang magkaroon ng outlet. Yung iba naman gagawin, tatakbo. Yung iba gagawin, sumisigaw. Gawin mo siyang biblical. Speak the word of God. Declare the word of God. Yung isip mo, titino. Last. Para yung thoughts natin mabago, watch your life transform. Ano ibig sabihin? Dapat to maisip nyo. Pag tinitingnan nyo yung buhay nyo ngayon, ang lagi nasa isip mo ganito, grabe, kumpara noon, malayo na ako ngayon. Why don't you think that? Compare before, I am okay now. Better na ako. Alam niyo, isip niyo kung ano mangyayari? When you think of your life, paano nababago ng pabuti, paganda ng paganda, pagaang ng pagaang, yung feelings mo gumagaang. Nag-away kayo mag-asawa, lalagay mo sa isip mo, at least dati hindi na katulad noon. Nag-aaway pa rin kami ngayon, pero iba na. Dati pag nag-aaway kami, talagang lahat ng palakol, samurai, itak. Ngayon hindi na, sigawan na lang. Wala nang mga sakitan. Nakikita mo, alam mo kung ano, nagiging better yung life. Dati nawalan ka ng pera, nawalan ka na naman, sasabihin mo sa sarili mo, okay lang. At least ngayon, 500 lang nawala. Dati, 5,000 eh. Ano ginagawa mo? You are watching your life getting better. Natatransform. Nag-away kayo ng jowa mo. Isipin mo, ay naku, salamat may kaaway dati. Kaaway ko, sarili ko eh. Walang jowa eh. Sarili lang nga, inaaway niya pa eh. Tapos may kaaway na siyang iba. Watch your life transform. Alam niyo pa paano ko nakita nagbago yung sarili ko? Si Herbing Demonyo, nakita ko kasi yung sarili ko, unti-unting nagiging better. I started to see my life transform. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon to transform other people's life. Sana makita niyo yung mga kaperahan niyo sa buhay, unti-unting nagbabago. Pag nakita niyo yung mga wallet niyo ngayon, kausapin niyo. Totoo, kausapin niyo yung mga wallet niyo. At sabihin niyo sa kanya, ay, kumpara dati, wala tayong wallet, plastic bag lang. Ngayon may wallet na. Next time, may laman na. Look at yourself now. Tingnan niyo yung mga sarili niyo. Nagbabago ba? O lumalala? Totoo lang, it depends on how you will see it. How you will think of it. It depends. Tayo tayong lahat. Everybody stand up. Meron ako papagawa sa inyong exercise. Gusto niyo ba mag-exercise? Pero ang gagawin natin, mga isip nyo ang i-exercise natin. Mga mind nyo ang i-exercise natin. Hallelujah. Mga mind nyo. Sa totoo lang, nasasaktan ako. Saan? Sa mga tao na for many, many years kung nakasama. Narinig akong magsalita, nakasama ko sa buhay, pero pag after many years, nakita kong ganun pa rin, bilang ngayon naisip ko na tama nga. Wala pala talaga doon sa binhi, sa seed, no? Nandun pala sa lupa. Kahit gaano pala kaganda yung tinatanim mong mga salita, pag bumabagsak sa simento, hindi nagtutubo. Right now, your mind, ang lupa ngayon. Hindi lang yung puso. Your mind right now, yung soil na tinataniman ko kanina pa.
tumatawa-tawa kayo, pero hindi nyo alam, by using humor, using mga laughter and joy, yung oil of gladness, ang nangyayari sa mga utak nyo, nauhugasan. Hindi nyo alam, kanina ko pa kayo bine-brainwash. Hinuhugasan yung mga brain. Hinuhugasan yung mga thoughts nyo, mga mindset nyo, na ano, Lord, oo nga, ano ba ang tingin ko sa sarili ko ngayon? So I want you to think of yourself now. Tingnan nyo ngayon yung sarili nyo. Are you better or bitter? Are you above or below? Are you the head or the tail? Are you the lender or the borrower? Are you happy or are you sad? Are you healthy or are you sick? Tingnan nyo ngayon yung sarili nyo. Let's sing this song as our prayer. O Diyos, Sa iyong lahat, Lord. sa iyong lahat ng pagsamba't luwalhati. Gawin nating prayer itong song na ito. Maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin Sa iyo, Lord. sa'yo. O Diyos. O Diyos, Come on, ang aking isip. ang aking isipan ay pagkarian mo. At sa aking puso, Lord. At sa aking puso ay hindi na maglaho. Tanging pag-ibig. Tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa bang maihahandog ko? Iwan sa buhay ko. Liban sa buhay kong nanggaling sa'yo. Kung ano man. Kung ano man sa sandali, ito'y tangan. At mga bagay na tinuring kong Hindi pa rin yaman, sapat. ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. O Diyos, Ang aking isipan ang aking isipan ay pagharian mo. at sa aking puso ay hindi na maglaho. Tanging pag-ibig sa'yo. Sabay-sabay tayo. Ano pa ba, Lord? Ano pa ba ang maihahandog ko? Liban sa buhay kong nanggaling sa'yo. Kung ano man. Kung ano man sa sandali, ito'y tangan at mga bagay na tinuring kong yaman. Ito'y hindi pa rin sapat. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Every head bow, yuko natin yung mga ulo natin. Pikit natin yung mga mata natin. Panginoon, sorry po. Ang dami naming naisip nung mga nakaraan, puro negative. Ang dami po naming naisip, Lord, sa future namin, sa life namin, or even sa life ng ibang people. Sometimes we even thoughts, having negative, Lord, negative thoughts sa aming family. Baka anong mangyari, baka mawasak, baka masira, baka yung sakit lumala, baka maubos ang pera, matanggal sa trabaho, at kung ano-ano pang mga negative. Baka hindi mag-fit, hindi mag-work, baka umulit, at lahat ng mga negative pang mga hindi pa nangyayari, pero yun ay nasa isip natin. Tonight or today, I pray for everyone. Lord, today, Lord, keep us, Lord, in your perfect peace. Tulungan mo po kaming iset yung aming mind. I know, Lord, that this is our decision to be made. And that's why today, we are deciding now. Nagdidesisyon po kami ngayon
na iayos yung aming mga pag-iisip. Instead na maghinala, magduda, masaktan, matakot, mag-alala, mag-worry, Lord, pinapalaya po namin ang aming sarili sa pamagitan ng anointing mo, ng grace mo, Lord, ng kapangyarihan mo. Help us not to worry about our children. Iba sa inyo, maraming kinatatakutan, lalo sa may mga anak na maliliit. Set yourself free from that. Iba natatakot, paano pagka wala na tong trabaho ito. Set yourself free, your mind from that. I pray, Lord, yung mga thoughts namin, Lord, mag-align to your will. Yung mga thoughts namin, Lord, mag-align, Father God, sa kalooban mo, sa salita mo. Palakasin mo ang loob ng mga kapatid kong nandito ngayon para whatever thoughts na negative, nag-iisip, Lord, ng hindi maganda, alam nyo, naririnig ko sa Holy Spirit, nagkaroon ka na rin ng thoughts ng pagpapakamatay. Para bang you have a thoughts of quitting yourself, your life, you're giving up on life. The Lord's telling you tonight or today, ngayong araw na ito, itong sabi ni Lord, huwag kang matakot sa bukas. Nauna ako doon para ihanda ang bukas para sa iyo. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans not to harm you. Plans not to kill you, not to put you down, but plans to give you hope, to give you future, to make your future bright. Kaya alisin mo na sa isip mo ang pagkitil sa sarili. Alis mo na sa isip mo ang pagsuko sa buhay na ito. Life is beautiful. To stop it. Hallelujah. Lord, thank you po. Taas natin kamay natin kay Lord. Huwag kayong mahiya. Dalawang bagay po, tingin kayo dito habang nakataas ang kamay. Dalawang ibig sabihin yan. Una, pag nagtataas kayo ng kamay, hindi dahil may sinasamba tayong Diyos na nasa labas. Ang pagtataas natin ng kamay, dalawang bagay. Una, di ba pag may tinatanggap tayo, nakaganito tayo? So kaya tayo nagtataas ng kamay, may tatanggapin tayo sa Panginoon. Amen? May tatanggapin tayong miracles, may tatanggapin tayong healing, may tatanggapin tayong magandang bagay. Ama, kaya lakihan niyo yung pagtanggap niyo kay Lord. At ang pangalawang ibig sabihin niyan, pagsuko ng lahat ng sama ng loob, ng lahat ng mga pagdududa, ng lahat ng mga kasalanan, kakulangan, lahat ng mga bagay na nagpabigat sa sarili natin. Sinusurrender natin sa Panginoong Diyos. Come on. Hallelujah. Father God, we receive. At the same time, we release. Father God, tinatanggap namin. At the same time, binibigay namin sa iyo. Tinatanggap namin ang himala, binibigay sa iyo ang kabigatan. Tinatanggap namin ang kagalingan, binibigay sa iyo ang pag-aalala. Tinatanggap namin ang himala, milagro, sagot, prayers, Lord, answered prayers. We receive answered prayers. We receive miracles. We receive, Lord, we receive. And at the same time, we bring back to you, Lord, all the praise, all the glory, all the honor, in the mighty name of your Son, Jesus. Everybody shout and say, Amen. God bless you. See you again next Sunday. And please, dalhin niyo yung inyong mga mahal sa buhay. Anak nyo, asawa nyo, kapitbahay nyo, huwag nyo kalimutan yung mga kaaway nyo, dalhin nyo na rin dito. God bless you. Amen. Thank you very much po, Pastor Herbie. Alam niyo, sa preaching ni Pastor Herbie ngayon, John Mark, na-realize ko yung may mga pagkukulang sa buhay ko. Nagtatay din to change. Diba? Ella. Alright! And bago po tayo magsitayo, hintayin po natin mga ushers po natin na patayuin po tayo bago po tayo. Okay. Alright, New Life Tondo, thank you for sowing your time to be here. So expect your reap. See you next week and God bless you all.